Hello guys! Welcome sa ating bagong video. Sa video na to, pag-uusapan natin ano ba yung mga car products or accessories na highly recommended ko na lagi kong ginagamit kay Blake sa aking sasakyan na posibleng makatulong din sa inyo. Sasabihin ko dito yung mga pros and cons ng product na yan at kung paano nyo siya mabibili, click nyo lang yung link sa description box. Lalo na papalapit na yung 12/12 sale, no? Baka makatulong sa inyong mga sasakyan. So yun yung mapag-uusapan natin sa video na to. So ready na ba kayo? Tara, let's roll! Okay, yung number 1, ito yung 9 inches Apple CarPlay and Android Auto monitor na binili ko, no. Papakita ko siya sa inyo. Ito siya guys. Yan. So ito 9 inches siya. Dati kasi gamit ko guys yung 7 inches. Pero ang laking tulong nito kasi kagaya nito, meron siyang Apple CarPlay at saka Android Auto. At hindi lang 'yon, na-appreciate ko sa kanya. Meron siyang mga soft touch buttons dito para madali mo siyang makontrol. At napakalaking tulong yan guys kasi hindi mo na kailangan gamitin yung phone mo para lang makapag-navigate or makapag-control ng music. At ang maganda sa kanya, very universal siya guys kasi ang kailangan mo lang auxiliary cable or kailangan may auxiliary port yung iyong head unit. Yun lang, no? Makaka-connect ka na sa kanya, magagamit mo na yung existing na sound system ng sasakyan mo. Hindi ka na magpapa-install professionally, kahit kayo lang pwede nang mag-install nito. So napakadali. Tapos meron din siyang support for reverse camera. Hindi ko pa lang napapakabit sa akin kasi na busy. Pero meron siyang support for reverse camera. So pag aatras kayo, dito na kayo titingin. Kaya wala na akong rito, rear view mirror na reverse camera. Diyan na rin lahat. Very responsive siya. No, yan oh, tinan mo yung screen niya. Wala akong masabi, napaka-responsive naman niya. Cons, siguro paminsan-minsan lang naman nagdi-disconnect siya. Pero minsan lang 'yon. Pag napunta ka lang sa area na super yung interference ng Wi-Fi tsaka Bluetooth, minsan nagdi-disconnect siya. Pero so far, majority, siguro 95% ng drives ko, okay naman, walang problem sa kanya. So very convenient at syempre aesthetic din, di ba? Nagmumukhang yan, ang laki niya, 9 inches. Nagmumukhang talaga elegant, no, sa sasakyan natin. Lakas maka-modern feature. So yun yung una kong mare-recommend yun, 9-inch Apple CarPlay and Android Auto monitor. Next na mare-recommend ko sa inyo guys ay itong Beishus 2-in-1 car jump starter and tire inflator, no. Napakalaking tulong nito sa akin guys. Di ko masabi kung ilang beses na ako natulungan nito, pati yung mga friends ko, no. Minsan kasi di natin naman naiwasan, malulobat talaga yung battery natin ng sasakyan, di tayo makastart, di tayo makaalis. So napakalaking tulong nito, no, kasi talagang gagamitan mo lang siya nitong connector, no, tapos meron na siyang makakapag jump start na siya ng sasakyan. Ito I think kaya nito mag jump start up to 5 times sa mga sedan, no. So napakalaking tulong noon, Di lang yan, meron din siyang tire inflator functionality na may kasama siyang ganito. Ang maganda sa kanya, hindi mo na siya isasaksak sa sasakyan mo kasi meron na siyang built-in battery sa loob. So imbes na magdala ka ng separate car jump starter at saka ng tire inflator, magkasama na dito. Diba? Napakalaking convenience nun. At hindi lang yan, meron siyang flashlight, meron din siyang mga USB ports for charging. So pwede mo pa itong magamit bilang emergency power bank kung nasiraan ka tapos lowbat ka pa. So ang laking tulong nito guys, no. Maliit lang din siya, very portable. So I would suggest kung lagi kayo on the road, malaking tulong itong Beishus na tire inflator tsaka jump starter. Sa cons niya guys, wala akong maisip na cons niya. Siguro price, no. Medyo pricey kasi siya compared sa iba. Marami kang mabibili ngayon sa Shopee, Lazada na around 1,000, 1,500 na same functionality. Pero kasi ito, ang assurance mo rito, yung Beishus na branding, yan. Subok na natin to Subok mo na to sa mga gadgets and everything. So makakatiyak ka na yung quality nito ay goods na goods. Hindi ka pababayaan. Ito, mahigit 1 year na sa akin to. Never ako nagka-problema. So tingin ko, sulit din naman yung around 4,000 pesos na babayaran mo dito. Magandang brand na. Maayos na rin naman. So yun lang naman yung naisip ko. Other than that, goods na goods itong Beishus 2-in-1 car jump starter and tire inflator. Next na product na mare-recommend ko sa inyo ay yung Lotus na 3 tons na battle type jack. Ito. Ako guys, personally, mas gusto ko talaga ang battle type jack kaysa sa mga fini-free na scissor type jack.
Wala namang problem yung mga scissor type, pero para sa akin kasi ang tigas niya, matigas siyang iangat. So medyo kailangan mo mag-effort. Siguro kung naka-lowered ka, okay yon. Pero kung di naman naka-lowered yung sasakyan mo, lalo na to, enough na enough yung battle type jack para sa'yo. Kasi payat siya, ang liit lang nung kakainin niyang space sa trunk mo. No, aesthetic din, tas 3 tons din siya. Ang maganda pa sa kanya guys, napakadali niyang buksan, iangat yan, effortless, 'di ba? Napakadaling iangat nito. At ang maganda sa kanya, kahit kotse, kayang-kaya. Tingnan niyo, lagay ko sa ilalim ha. Yan 'di ba? No issues at all. Kasyang-kasya siya sa mga sedan. So, pwede. Kahit naka-SUV, kaya rin ito, no? So, ayun, napakaganda niya. Ang cons lang siguro nito, medyo siya sa presyo compared sa iba. Pero branded kasi Lotus. Subok na natin yan. Subok na nating brand yan sa mga jack. Pero di naman nagkakalayo, no? So, yun. Gamit na gamit yan, lalo na kapag ka mga emergency. Next na i-recommend ko sa inyo guys, itong Sharp Shots na fire extinguisher para sa mga sasakyan natin. No, lalo na ngayon, di natin maiwasan. Minsan nagkakaroon talaga ng sunog sa sasakyan. Minsan kahit bago yung sasakyan, luma, or ingat na ingat tayo sa sasakyan, nagkakaroon talaga ng sunog, di yan maiwasan. Kaya mahalaga meron tayong portable na fire extinguisher sa ating mga sasakyan, sa ating trunk. Yan lang yung size nyo, napakagaan gamitin. No, madali lang din siya gamitin kasi tatanggalin mo lang yung pin dito tapos pipindutin mo lang siya. Para ka lang nag-spray paint sa mga fires sa sasakyan natin. So ito guys, ang maganda sa kanya, may mga nabibili na mas mura sa Shopee, Lazada, pero hindi kasi yung tumatagal. Pansin ko, kung hindi yun umaabot ng 1 year nasubukan ko na rin yun, mabilis masira or mapanis yung fire extinguisher niya. Ngayon, ito maganda sa kanya, umaabot to up to 4 years, tapos solid bakal yung kanyang lalagyan, kaya safe na safe talaga kahit iwan natin to sa sasakyan natin, no? Tsaka magaan lang, daling gamitin, no? Wag naman sana na magkaroon ng sunog sa inyong mga sasakyan, pero maganda meron tayo nito para alam niyo na, prevention is better than cure. So highly recommended to. Yung cons, di ko pa kasi siya na-try talaga na ipang sa apoy, pero assurance ba na meron ka nito? Cons, wala pa ako naisip. Presyo siguro, mas mahal siya compared sa iba, pero other than that, okay naman. No, wala akong masabi pa sa kanya. Na rin to sa akin, ilang buwan na rin to sa akin. So far, yan, okay pa naman yung laman niya. So yun lang guys. Next na marerecommend ko sa inyo guys, itong Flyman na torque wrench na 1/2 drive. No, specifically designed to pamalit sa ating mga tire wrench kasi meron siyang 17mm na socket, 19mm, 21mm at extension. No? So bakit marerecommend ko sa inyo to guys kaysa dun sa mga cross na tire wrench na type? No? Kasi ito guys ay click type siya na torque wrench. Ibig sabihin, pag naabot na niya yung specific torque na kailangan ninyo, magki-click siya. So manonotify kayo na tama na pala yung higpit nung inyong mga lug nuts. Kasi totoo guys, no, malaking tulong yung mga tire wrench na cross. Pero minsan din natin maiwasan, 'di ba, sa mga vulcanizing shop, sobra-sobra sila maghigpit ng mga lug nuts, which is bad. No? Nakakasira yun ng lug nuts natin, pati ng thread nun. Yun yung nagiging cause kung bakit nalulose thread yung mga thread ng mga lug nuts natin, no? Which is magiging problema natin yun in the future. Kaya for me, no, kailangan para saktong-sakto lang yung higpit, maganda meron kayo nito. Ito yung pantatanggal ninyo ng inyong mga gulong. No, napaka-portable niya guys, no? Kasi yan lang siya. No, madali mo siya ilagay sa trunk mo ng sasakyan mo. No, hindi siya kumakain ng maraming space. At saka yun, Flyman to, legit na brand, no. Yung cons niya lang na naisip ko, price, syempre branded yung Flyman, pero para sa akin sulit naman yung brand na yan ng mga tools. Subok na yan, tsaka talagang matibay, solid siya. So yun yung kaya ko to marerecommend. Next na marerecommend ko sa inyo guys, itong backseat na fan, no, na nilalagay sa headrest lang ng sasakyan. Bakit ko siya marerecommend sa inyo? Unang-una, meron na siyang ambient lighting na function, yan 3 level. Meron din siyang 3 level ng fan speed, yan 1, 2, 3, tas individual yan. Napakalakas, di ba? Kasi minsan, di ba guys, di natin masabi, no, lalo kapag katanghali, minsan kulang yung buga agad ng aircon, hindi agad siya malamig. Kaya malaking tulong kung may ganito kang fan na magpapaabot ng hangin sa likuran ng sasakyan mo, lalo na kung wala ka namang air vent dito sa likod. Ang maganda pa sa kanya guys, fully adjustable siya. Yan, no? Compared sa iba, kahit saan mo siya itutok, kahit nga itutok mo dyan sa harapan, pwede pa rin, di ba? So
super flexible siya guys compared sa iba. May mga fan na nalalagay dito, steady lang siya. Yung iba naliliko ng konti, very limited lang. Pero ito, yan oh, ang lakas ng buga. Tapos naiikot mo pa siya anywhere you want sa sasakyan, no? Talagang ano, very useful, no? Makukuha mo talaga yung angulo na gusto mo. Tapos ang lakas lang niya. Lakas pa niya, yan oh. So yun, kaya highly recommended ko talaga tong fan na to guys. Etong next na re-recommend ko guys, medyo mahal to, pero for me sulit naman siya. Lalo na kung pang matagalan sa inyong sasakyan or gagawin niyo talagang project car. No, itong Momo Monte Carlo na steering wheel, na original. No, napakaganda niya guys kasi sobrang elegante tingnan. Napakaganda, sarap sa kamay hawakan ng leather niya, no, yung kanyang black na texture. Meron siyang red na horn button or blue ha, I think. Pero black yung kinuha ko para aesthetic. So for me sulit na sulit siya. No, totoo medyo mahal siya, pero pang matagalan to guys, no. Talagang ang ganda niya hawakan, magaan. Lalo na kung ito yung kukunin niyo yung 380mm yung size. Kasing size siya halos ng standard na manibela. Merong 350mm eh, pero kinuha ko yung 380mm para hindi magbago yung feels kapag lumiliko. No, napaka-elegante niya tingnan, masarap hawakan, at for sure na magtatagal. No, merong mga mas mura, yung mga copy or yung mga fake na Momo, na talaga namang mura, as in sobrang mura. Pero yung quality niya hindi naman siya tumatagal eh, no? Tsaka napansin ko sa mga yun, madali magbakbak yung dito, o kaya naman madali mangitim tong mga materials niya, yung horn button niya, pangit, no? So kung gusto niyo talaga ng pangmatagalang replacement sa mga steering wheels niyo, kung magpapalit kayo ng steering wheel hindi ko naman sinasabi kung okay pa yung stock niyo at may airbag yun, okay din yun. Pero kung willing kayo magpalit ng steering wheel at gusto niyo ng forma at elegance at the same time, marirecommend ko ang Momo Monte Carlo na original. Sasama ko rin yung link nito sa description box. So yun nga guys, nakita na natin yung mga products na at accessories na highly recommended ko, no. Sana makatulong din yan sa inyo kung paano nakatulong sa akin yung mga products na yan. Again, kung gusto niyo siyang i-avail, click nyo lang yung link sa description box. Lalo na at papalapit na yung 12/12 sale, baka makabili na rin kayo sa inyo sa discounted price. So yun lang guys, sana nakatulong yung video na to sa inyo. Kung nagustuhan mo, click mo naman yung like button. At kung di ka pa nakasubscribe, click mo naman yung subscribe button at notification bell para updated ka palagi sa mga latest happenings sa ating channel. To the next videos guys, always remember, drive safe and enjoy!